O isa pa, ito. Ito malaki din ang ambag nito sa pagbagsak ng bayan ho natin, mga bossing eh. No? Ito, asan ba 'yon? Ito, malaki din ang ambag ng pagbagsak ng bayan natin dahil dito eh. Oh. Kay Bato de la Rosa, wala ho ibang ginawa sa Senado kung hindi mag-aksaya ng pondo ng bayan. Yung kanyang hearing na hindi ho natin, Diyos ko, paano naman ho natin makakalimutan yung kanyang hearing, mga kababayan? First time in the history ng Senate, mga bossing, yun po ang pinakawalang kwenta, no? Na hearing sa ginawa po sa loob ng Senado. Sabi ni Martinez Ferrer, alam mo Mark, sa lahat ng napapanood ko na BBM vlogger, ikaw lang ang hindi matapang. Sila ang tawag nila Pusit, Duterte, Dutae, pero ikaw tinatawag mo pangalan nila. Takot ka ba? Tanong lang. Tingin mo itong pagbanat ko sa kanila, kailangan pa ba bumaba tayo doon sa mga word na gagamitin natin? Kailangan pa ba Dutae? Kailangan pa ba gumamit tayo ng ganyan? Tingin mo hindi pa ba sila nalalatayan doon sa vlog natin? Naniniwala ako, no? Kailangan natin pa din silang i-address ng maayos. Kung ano talaga yung pangalan nila at kung ano yung talagang naging posisyon nila, tingin ko kailangan pa din ng paggalang. Para hindi naman tayo masawag na putyo-putyo itong mga vlogger na to, tae-tae itong mga vlogger na to. Wag na tayong gumaya doon sa estilo ng dating Pangulong Duterte na pangkalye o pangkalsada. Di ba? Hindi nga tayo sanay sa ganun eh. Tapos gagayahin natin. Bumabatikos nga tayo doon sa mga ugali nila tapos gagayahin natin. Di ba? Mas masarap pakinggan kahit papaano, no? Iginagalang natin kung ano yung mga naging posisyon nila. O eto, si Tobats. No? Si Tobats. Yan ang pinakamalala akong masasabi sa pangalan ni Bato, Tobats. Di ba? Sa ating mga kababayan, ang aking isa sa nais ay strive to be happy. Masaya kami pag nawala ka sa Senado. Regardless of current situation, kung kayo man ay nahihirapan sa buhay, sa ngayon, you have to make yourself happy kahit nahihirapan kayo sa sitwasyon. Sa mga leader daw po, mga kababayan ng ating bayan, pakiusap na wag masyado sa politika at pagkling o paghag, o paghawak sa kapangyarihan, mga bossing. Sa tingin nyo sino yung mga ganun? Kasi mas nararamdaman ko doon sa kampo nila, di ba, Aichang? Mas ramdam mo doon sa kampo nila na hindi makapaghintay nung kanilang oras para makaupo ulit, sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ayang kailangan gumawa ng mga fake news, kailangan magsalita ng dating Pangulong Duterte na bangag ang ating Pangulo ngayon. Hanapan mo ebidensya, wala. Di ba? Kung ano-ano, yung PhilHealth, ibibintang nila sa Pangulo ngayon. Yung SSS, ibibintang sa Pangulo ngayon. Para masira, upang sa ganon, makapalit agad sila. Mas ramdam mo ng mamamayang Pilipino, mga boss, na sila yung hindi makapaghintay nung tamang oras nila. Ngayon ang nangyayari, ang bawat Pilipino, lalo nawawalan ng gana sa kanila. Di ba? Lalong nawawalan ng gana sa kanila. Bakit Panay paninira lang po ang ginawa nila. Walang ebidensya, mga bossing. Sana isipin din natin ang kapakanan ng taong bayan. Kayo nga sinisira nyo yung AX eh. Kayo nga sinisira nyo yung AKAP. Sinisira nyo yung ayuda. Porkit hindi sila yung nagpapamigay ngayon, ang sinasabi nung kampo nila, mga kababayan, ang AX, ang AKAP, ang ayuda, ay nagtatago na daw ang vote buying ay nagtatago sa pangalang AX, AKAP, at ayuda. Samantalang nung panahon nila, mga bossing,
sandamukal din po yung pamimigay nila ng AIX. At bumabalandra po yung mga mukha nila, mga kababayan. No? Isa napapansin ko dito sa mga to, kapag ka hindi ho sila yung gumagawa at pag hindi magiging pabor sa kanila, sisirain nila. No? Yung mga taong gumagawa. Pagbibintangan nila, nagbo-vote buying yung mga yan para manalo sa susunod na eleksyon. Kayo nga, hindi nga kayo, di ba ang vice presidente, siya mismo ang nagsabi, mga kababayan, na nagtatago sa, ang vote buying ay nagtatago sa pangalang AIX, AKAP at Tupad. Hindi nga ho siya nakapagtimpi. Ayun, nung Pasko. Nagpamigay sa Davao ho, mga kababayan. Nagpamudmud ng tulong sa Davao. Sabi ko, paano kaya yung mga taga Luzon at Visayas? Na-realize ko naman ho, mga kababayan. Sa Davao pala tumatakbo ang dating presidente, no? Bilang mayor. No? Kung sakali na damay kung mabibigyan ng tulong galing sa vice presidente o galing sa mga Duterte kay dating pangulo at kay VP Sara ang Luzon at Visayas, tingin ko wala atang magiging benepisyo sa kanila. Wala naman masyado tumatakbo doon no? Nasa Davao ang pagtakbo ng dating pangulo. Kaya medyo siguro doon ang pamasko, mga kababayan. Hindi nyo pwedeng sabihin sa amin na, bakit mo iniisip yan, Mark? Yung pamimigay namin ng tulong, ba't iniisip mo yan na vote buying ang ginagawa namin? Kayo po ang nagsabi nun. Di ba? Ang pamimigay ng tulong, kagaya ng mga AKAP, AIX, ayuda, vote buying ho. Kaya, wag nyo sasabihin sa amin, hindi mo pwedeng sabihin niya, dedemanda ka namin. Dedemanda ka namin. Pinagbibintangan mo kami nagbo-vote buying. Sa inyo po nag-umpisa yan. Di ba? Sabi ni Ma'am Judith Narciso, tama ka sa sinabi mo, hindi kailangan bansagan sila ng iba't ibang pagkatao mo kasi wala nang pinagkaiba sa ugaling masama ng mga Duterte kung gagaya. Yun lang ho ang sa akin. Ano po? Kasi pinalaki ho ako na kahit pa paano, kahit kaaway mo na, kahit ano na inaano mo, irerespeto mo pa din, no? Hayaan na po natin sa kanila yung hindi pagrespeto. Basta tayo, unahin pa din natin ang laging pagrespeto sa kapwa. O, tuloy natin si Bato. Isipin natin, kaya pumasok sa politika para makatulong. Kanino? Kay dating Pangulong Duterte o kay Kibuloy? No? Kasi itong buong 2024 halos ang makita lang natin dito kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, ang pagtulong sa mga Duterte, no? Ang pagtatanggol sa mga Duterte at lalong-lalo na doon sa may helicopter. Ang pagtatanggol kay Kibuloy. Halos yun lang ho ang nakita natin dito kay Bato de la Rosa. Especially yung mga hearing niya ho, mga bossing. Ano? Paano mo masasabi ngayon sa amin, Tobats, na totoo yung sinasabi mo na para sa taong bayan? Kung ang halos kilos mo lahat para sa mga Duterte at para kay doon sa nakakulong sa Oblo, 'di ba, Mac? Mac Musiko, shoutout sa iyo. At kay Joseph Bangug at kay sino pa ba? O yan, kay Beauty ulit. Talaga alam nyo, pasensya na kayo, no? Bago ako sumalang dito, kumain ako ng Ferrero